Isang posisyon na sinasabing pinakamakapangyarihan sa simbahang Katoliko. Pero paano kung ang iyong panunungkulan bilang Papa ay tumagal lamang ng ilang linggo o kahit ilang araw lang? Sa kasaysayan ng papacy, may mga santo papa naglingkod sa napakailing panahon. Ngunit sa kabila nito, iniwan nila ang kanilang bakas sa kasaysayan. Sino-sino sila? Ano ang mga nangyari sa kanilang maikling panunungkulan? Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa Kaalaman Studios. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kaalaman. Number 11. Pope John Paul I na mayroong 33 days mula August 26 hanggang September 28, 1978. Si Pope John Paul I na pinanganak bilang Albino Luciani ay nagsilbing papa sa loob lamang ng 33 days, isang papa na kilala sa kanyang kababaang loob at malasakit sa mga tao. Ang kanyang biglaang pagpanaw ay nagulat sa buong mundo. Opisyal na dahilan ng kanyang pamatayan ay ang atake sa puso. Number 10. Pope Benedict V na mayroong 33 days mula May 22 hanggang June 23, 964. Ang panunungkulan ni Pope Benedict V ay umabot lamang ng 33 days, ngunit puno ito ng tensyon. Siya ay inihalal bilang papa matapos ang pagtanggal kay Pope John XII, ngunit hindi siya sinuportahan ni Emperor Otto I, kaya sinalakay ng hari ang Roma sapat pinatalsik si Benedict V. Dinala siya sa Alemanya bilang isang bilanggo at hindi na muling nakabalik sa trono. Number 9. Pope Leo XI na mayroong 27 days mula April 1 hanggang April 27, 1605. Si Pope Leo XI na nagmula sa makapangyarihang pamilyang Medici ng Florence ay naging papa sa loob lamang ng 27 days. Kilala siya bilang Papa Lampo o Lightning Pope dahil sa kanyang napakaikling panunungkulan. Siya ay nagkasakit at namatay sa pneumonia bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong ipatupad ang kanyang mga plano sa simbahan. Number 8. Pope Pius III na meron lamang 27 days mula September 22 hanggang October 8, 1503. Si Pope Pius III na pinsan ng dating Pope Pius II ay pinili bilang papa noong 1503, subalit ang kanyang mahina ng kalusugan ay naging hadlang sa kanyang panunungkulan. Ang dahilan ng kanyang pag-asawi, malubhang impeksyon sa kanyang binti na lumala pagkatapos ng kanyang eleksyon. Ang epekto ng kanyang panunungkulan halos wala dahil sa kanyang mahinang katawan. Number 7. Pope Damasus II na mayroon lamang 24 days mula July 17 hanggang August 9, 1048. Si Pope Damasus II ay naglingkod lamang ng 24 days bago siya pumanaw at ang dahilan, malaria. Siya ay bahagi ng isang panahon kung saan maraming papa ang mabilis na namamatay dahil sa sakit o politika. Sa panahong ito, hindi lang politika ang banta ng buhay ng mga papa kundi pati na rin ang mga sakit na hindi na napapagaling ng modernong medisina. Number 6. Pope Marcellus II na mayroon lamang 22 days mula April 9 hanggang May 1, 1555. Si Pope Marcellus II ay isa lamang sa iilang papa na hindi nagpalit ng pangalan pag-upo sa trono. Ngunit sa loob lamang ng 22 days, siya ay namatay sa isang matinding lagnat. Marami ang naniniwala na ang stress ng pagiging papa ang nagpalala ng kanyang kondisyon. Number 5. Pope Sisinnius na mayroong 20 days lamang mula January 15 hanggang February 4, 708. Si Pope Sisinnius ay halos hindi na makagalaw noong siya ay naging papa. Siya ay nagdurusa mula sa gout at iba pang sakit, kaya't hindi niya halos nagampanan ang kanyang tungkulin. Matapos lamang 20 days, siya ay pumanaw. Number 4. Pope Theodore II na mayroon lamang 20 days noong December 897. Si Pope Theodore II ay naging papa sa loob lamang ng 20 days, ngunit sa panahong ito, may ginawa siyang makasaysayang hakbang. Binalik niya ang dangal ng yumaong Pope Formosus na dating hinusgahan at pinahayaan sa controversial na Cadaver Synod. Sa kabila ng kanyang maikling panunungkulan, ang kanyang aksyon ay nagbigay ng hustisya sa isang dating papa. Number 3. Pope Celestine IV na meron lamang 17 days noong October 25 hanggang November 10, 1241. Si Pope Celestine IV ay naging papa lamang ng 17 days. Ang masakit, hindi man lang siya nakaabot sa kanyang opisyal na koronasyon. Dahil dito, halos wala siyang nagawang kontribusyon sa simbahan. Number 2. Pope Boniface VI na meron lamang 16 days noong April 896. Ang panahon ng kanyang panunungkulan ay bahagi ng isang napakagulong yugto ng kasaysayan ng papacy, ang Saeculum Obscurum o madilim na panahon ng papacy. Maraming intriga, politika at patayan ang naganap sa panahong ito, kaya't wala siyang nagawang pagbabago bago siya pumanaw. At number 1, Pope Urban VII na meron lamang 13 days mula September 15 hanggang September 27, 1590. Ang pinakmaikiling panunungkulan sa kasaysayan. 13 days lamang siyang naging papa bago siya namatay sa malaria. Kahit napakaikli ng kanyang panahon, nais niyang ilabanan ng nepotismo at sakit sa Roma.
At iyan ang mga papa na may pinakmaikling panunungkulan sa kasaysayan. Sino sa kanilang pinaka-interesante para sa iyo? I-comment sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman sa Kaalaman Studios.